no? Pero kung nasa sayo na yan, kung gusto mong itanong. Ayan, good morning sa iyo, kaibigan The Hard Truth. Siguro ito ay mga exiters ito ng MCGI. Good morning, kapatid. Hello, Brother SL. Okay na po ba yung aking audio? Naririnig? Okay. Pwede bang malaman kung sino po ito? Opo, Brother SL. Ito po si Ali. Kung siguro kung nalalaman nyo, meron ding isang programa, isang YouTube channel na karamihan dito is mga mga galing ng MCGI. So yun, majority ng mga, siguro naririnig nyo na yun, yung programa, ayun, binabati nga pala natin yun, no, yung mga nasa Broccoli TV. So yun, sila po yung, ako bilang isang, tumiwalag dyan sa MCGI, kasi ang dami ko na pong, nasaksihan ng mga, ako kasi personal, Brad SL, ito, nagpapasalamat ako, no, dahil dito sa yung programa, nabigyan din kami ng, at nabigyan ako para ma-speak out din. Kasi yun nga, marami rin akong nakikitang review na, mas maganda kung talaga yung galing sa MCGI ang ang magpatotoo ng mga talagang nangyayari. Ito, ayun nga, papasalamat ako na naka-access ako dito at naka-join ako para mabigyan din ng pagkakataon na malaman din yung mga naranasan ko, yung naranasan ng ibang mga naging kaanib diyan sa MCGI na lumabas. Ayun pa, baka may katanungan ka. Kapatid, iwasan lang natin yung personal na bagay, kapatid, no? Sa aral lamang po tayo sa Biblia. Sige po. Opo. Yan, para mas maayos mga kaibigan. Kasi bawat hindi ko pa kasi natapos itong topic ko, pero okay lang mga kaibigan. Ang gusto ko kasing i-topic dito ay ano yung mga kadahilanan bakit may mga nag-exit sa isang grupo. Kasi ako din, kapatid na The Hard Truth, sa grupo na kung nasaan ako ngayon, ay hindi dito yung talagang nag-exit din ako. Pero hindi ko naman pinasama doon sa pinanggalingan ko. Ang katunayan niya, gusto pa nila akong bumalik kung gusto ko. So ibig sabihin, umalis ako doon na talagang hindi ko siniraan, hindi ko kaibigan. Sa akin, yun. Ewan ko lang sa mga iba, mga kababayan. Pero dito, sa aral lamang po tayo na may mga iba't ibang dahilan kasi kung bakit ang mga tao ay nag-exit. Pero ang dahilan ni Satanas kung bakit siya nag-exit, ayon sa aking napaliwanag na, dahil meron siyang kainggitan sa kanyang puso, dahil gusto niyang ipantay ang kanyang sarili. Yun ang pinakamasamang pag-exit sa isang grupo. Yung gusto mong pantayan. Yung Diyos niya kasi, create lang siya, minolde siya ng Diyos, si Satanas, pero nagmataas at gusto niyang pantayan ang Diyos. Ewan ko kung ano po yung gusto mong ibahagi sa atin, kapatid na The Hard Truth. Opo, kasi yun yan, nabanggit mo, Brother SL, binabati rin natin lalo na yun sa mga nasa MCGI. Kasi itong channel ko, yung The Hard Truth, kung mapapansin nyo po, pinag-combine ko po ito Gusto kong maging talaga siya, maging bridge siya between mga pro-MCGI, saka yung mga lumabas, or let's say, sabihin na natin ng mga exiter. So gusto ko maging maging yung mag-meet tayo in between, na magkaroon tayo ng katwiran na parang yung sinasabi po natin, Brad SL, kung let's say sabihin natin na nasa hustisya tayo malaman natin yung justice. Kailangan natin malaman kung ano ba talaga yung nandito sa kabilang panig. Sinasabi naman po yan, Brad SL, sa Ecclesiastes, di ba? Yung inaagapa yung isang bagay sa isa upang maalaman ang kadahilanan. Ngayon, para malaman natin yung mga point ng mga exiter, bakit sila nag-exit? Or bakit ako tumiwalag dyan sa MCGI? Yun lang po yung gusto ko mai-share sa inyo dahil ito nga yung topic ninyo at gusto ko ring maibahagi. Kung hindi nyo po nalalaman, isa po ako sa season 1 pa lang ng Broccoli TV. Nandyan na po ako at nagpapahayag na ako na gusto ko malaman yung kasagutan kung bakit ako tumiwalag dito sa MCGI. Gusto ko lang din ma-share sa iyo, Brother SL, dahil nagtatanong ka po na
Ano yung isa sa dahilan kung bakit lumabas? Kung siguro hindi po kasi kayo galing sa loob, Brother Esel. Ngayon, yung sa akin, personal na karanasan ko, yan po si Brother Eli, nung araw yan, pa-concert po yan ng pa-concert. At hingi ng ano yan, ng tulungan-tulungan. Hanggang sa, ayun po, saksi naman din po yung mga member ng MCGI, pati na rin yung kamag-anakan nyo, na noong araw, hingi po ng hingi yan si Brad Eli para po sa satellite na magkaroon ng relaying station sa Brazil. Alam nyo po ba, Brother Esel, saka doon sa mga nakikinig, ito pong sinasabi ni Brother Eli na to, itong satellite na to, na relaying station sa Brazil, hindi naman po naging relaying station sa Brazil yan, Brother Esel. Ito pong pinanghihingi na to ni Brother Eli at ng mga manggagawa ng MCGI, hindi po to naging relaying station, kundi ginawa po nila itong hotel. Meron po tayong mga ebidensya niya na nakalap. Mga kapatid, mga ano, gusto ko lang po, no, ayoko rin po sana hangga't maaari na magkaroon ng mga pagtatalo. Pero ito po yung aking nasaksihan, gusto kong maibahagi sa inyo dahil naghahanap din po kasi kayo ng mga ng side namin, na ng side ko, na katulad ko na umalis na nga dyan sa MCGI. Marami pa po, Brother Esel, hindi ko na po maiisa-isa lahat. Gusto ko lang din ma-share sa inyo yung mga karanasan ko, mga nasaksihan ko dyan sa samahan na yan. Isa pa po, Brother Esel, isa pa dahil yun nga, natatanong nyo nga, ano ba talaga ang katotohanan at ano ba yung talagang aral? Meron po sinasabi si Brother Eli, lalo na yan doktrina nila dyan sa MCGI, na bawal ang alak, ipinagbabawal po yan eh. Kung hindi po natatandaan, lalo na yung sa mga kapatirang ng MCGI, pinagbawal po yan. Ngayon, bakit po ito, hindi po ito pinagtapat sa kapatiran? Meron po silang tinayo dyan, Area 52, Brother Esel. Yung Area 52 na po yun, hindi nyo po nalalaman yun. Ang totoo po, ang Area 52 na po na yan, nightclub po yan. Ngayon, bakit si Brother Eli magtatayo ng ganun? Binabawal niya nga po sa doktrina niya yan. Yun po yung gusto kong Brother Esel, maibahagi ko sa inyo, na para magkaroon tayo ng equal justice. Kasi yun yung inaano po natin dito sa inyong programa. Magkaroon po tayo ng pwede magtanong sa kanya. Opo, sige po, brother. Okay, sige. Okay, kapatid na The Hard Truth, wala akong karapatan sumagot sa iyo diyan kasi hindi man ako taga diyan, ano? Pero sa akin ay depende kasi sa lugar at depende sa mga, kasi hindi naman kasi sinasabi kapag hotel ay masama na, hindi. Sa akin, pero wala akong karapatan ipagtanggol diyan kasi hindi man ako taga riyan. Ikaw, ewan ko kung nakapunta ka doon sa Brazil at nakita mo mismo yung sinasabi mo, pero baka napapakinggan mo lang din, bahala na tao. Meron po mga kapatid ni Esel, meron po tayong mga dokumento mailalabas niya. So ayun, mabigyan niyo rin po kami ng pagkakataon para may supply. Sige, kapatid na Dalton. Kapatid, ako, sabihin ko sa iyo, hindi mo na ako nakikita sa mukha. Pero sa nire-regard ko yung kautusan sa pamunuan na bawal makipag-debate na. Pero ako, umaharap sa iyo bilang lehitimong kaanib. Bangamat may mga tumututol, pero nasa sa kanila na. Anong taon ka naanib dyan? Ako po, naanib po ako dyan 2002. 2002. Nariyan ka na ba nung nandiyan pa yung kubo dun sa dulo na kalaisdaan? Opo, kung natatandaan ko po doon sa Apalit. Okay, so masasabi ko nga matagal na ka na nga rin. Ngayon, yung tungkol dun sa link na sinasabi mo, may technical expertise ka ba, idea para masabing ganon? Ibig sabihin yung pamamalakad doon, may idea ka ba? Ano pong link yung ibig sabihin, kapatid? Kasi ganito, no? Pag sinabing satellite link, ikaw magpipid pataas, uplink, magta-transmit ka. Kaya doon sa ibabaw ng building na yun, kung mapapansin mo, although hindi man ako nakapunta roon, pero based on technical aspect, kasi technician naman ako rito, at isa yan sa mga ginagawa rin namin. Yung uplink na yan, parang plato yan na nakatingala. Isang receive yan at saka isang transmit, nagbabato ka at nagre-receive. Hindi kagaya yan ng
ng halimbawa meron kang satellite dish, halimbawa nanonood ka ng mga HBO. Tapos meron kang plato na nakatingala. Pero yun, nagre-receive lang yun. Nagre-receive yun, walang capacity yun na mag-transmit pataas. Ngayon, ang pagta-transmit pataas, pabalik doon sa satellite, napakamahal ng na yan, ng equipment na yan. So, yan, kailangan i-maintain ng air conditioning. Kaya siguro masasabi ninyo parang hotel ang dating kasi kailangan talaga malamig yun. Ikalawa, kailangan may nagbabantay doon, technical. At kung sakali man puntahan nyo na ibang tao para magpahinga ron, kagaya ng mga kapatid, tingin ko hindi naging masama kasi ino-occupy lang naman yun para maging pahingan dahil wala naman silang gagawin doon kundi magbantay. Yung feed ng program na ipinapasok nila is to already been played at ibinigay rin ng pamunuan yun ng galing sa AdPro. Dinadala yun doon through telephone line maybe or by cable. So i-receive nila yun doon and then ipo-forward nila yun sa kanila tinatawag na transmitter uplink para magkaroon yun ng pagbato. Ginagawa lang repeater yung nasa taas na pinaka-satellite para ibato doon sa sinasabing bansa. Yan ang idea ko diyan kasi talagang napakamahal ng pag-maintain noon kasi mataas na kuryente ang kailangan kasi bumabato yun hindi yun nagre-receive. Ang kaibahan ng mga cable TV satellite, yan ay nagre-receive ka lang. So ang kailangan mo lang voltahe diyan napakababa. So ganun lang yun, receive ka lang na receive. Pero ang nagtatransmit, kapatid, kailangan mo dyan approximate siguro mga 30 volts pataas dun sa equipment na yun. Tapos kailangan well-maintained dyan sa lamig. Dahil ang mga microwave, malakas mag-init yan. Yan ang masasabi ko. So kung yung mga nakikita mong ganun na wala namang ginagawa, pahila-hila taron, pahiga-higa, talagay ko wala naman talaga silang gagawin doon para magkaroon ng pagpupulong doon, kundi sila yung mga maintenance na nagbabantay lang doon, mga technician na naglalagay ng feed o kung anong kailangan. Pero yung equipment ready na yun. Yan ba ang sinasabi mo ay yung tanong niya doon sa sinasabi niya sa Area 52? Hindi, tungkol dito sa sa satellite link. Yan yun. Opo, yung Ngayon, satellite link na po yun, Cap Dalton, para ko lang, para din dun sa mga tagapakinig. Ito pong present day na to, yung sinasabi niya ni Brother Eli, nandun po yan sa ko rin kung gusto nyo mapanood, nandun din yan po, dun sa na i-upload ko yan dun sa aking channel. Yan po is hotel na po yan ngayon, brother. Di ba po ang pinagtulong-tulungan ng kapatiran? Ang sinasabi, ipapamana daw ni Brother Eli yan sa pangalan ng MCGI. Nasaan na po ngayon nakapangalan yan, brother? Meron po kapatid na Herd Truth. Kapatid na Herd Truth. Matanong ko lang, no? Dito sana iwasan natin yung at wag natin gawing komplikado, no, mga kaibigan, kasi sa lahat ng mga leader, sa lahat ng mga organization na aking pinapanood, kapatid na Herd Truth, naunawaan ko kung wala ka ng tiwala sa MCGI. Ako man ay hindi rin MCGI, pero sa lahat ng mga pinag-aaralan kong mga relihiyon, ay wala akong nakita na leader na walang kamalian. At wala akong nakita sa mga organization na walang alihim na kapatid. Alam mo yung ibig kong sabihin. Kung yun ang ating mga batayan, ay siguro ewan ko kung paano mo titignan yung qualification. Opo, brother. Yun din po yung ang tanong ko, ito pa muna yung tanong ko. Noong nasa MCGI ka at buhay pa ang kapatid ni Eli, andyan na ba yan yung sinasabi mo? Opo, nandiyan na po yan, kapatid. Dahil yun nga po, yun nga yung gusto ko i-explain dito. Dahil nung nabubuhay kapatid, tanong ko muna, bakit
hindi, yung mga nandun sa Brazil, hindi ba nila naitanong kaya yan? Hindi kaya nasagot ni kapatid ni Eli yan? Ano pong ibig nyo sabihin, brother? Anong buhay pa ang kapatid ni Eli? Kamo, andyan na yan. Hindi ba yan alam ni Badong, ni CJ, o ni Ulysses? Alam po ng ano yan, brother. Alam po ng buong kapatiran bakit yan. hindi nila, sa palagay mo, hindi kaya nila naitanong yan o hindi kaya nila sinabi yan? Opo, yun nga yung ano, yung gusto kong maisagot doon sa inyong katanungan. Dahil nga doon sa pag-asa namin bilang naging kaanib diyan, na umaasa kami, 'di ba, ang pagtitiwala doon nga sa sinasabi natin mga ngaral. Ang ginawa nitong mga ngaral na to, brother, ayun nga gusto ko rin ma-share sa inyo. Hingi sila nga ng hingi niya ng tulungan diyan para sa satellite na 'yan. Nung natapos na po ito si satellite, wala na po si satellite. Hindi siya naging relaying station, kundi naging hotel po siya, kapatid. Hotel at hindi sa property ng MCGI na kapangalan, kundi sa isang tao. At sino yung tao na yun? Siguro si Cap Dalton na makakasagot kung sino yung private nurse na yun. Tungkol doon sa sinasabi mo. Nung tinanong mo yan, sa pagtanong mo yan, kapatid, hindi mo ba sinubukan tinanong yan noong buhay pa ang kapatid na Eli? Opo, hindi po na itatanong to, brother, lalo na nung panahon na yun. Kasi fanatics pa ako ng mga panahon na yun. Siyempre, wala akong ako sumasampalataya at bigay ng bigay dyan sa mga tulungan na yan. Naimbestigahan ko po yan. Opo, sige po, brother. Si Badong, hindi ba niya naitanong yan para man lang nasagot? Kasi parang bias kasi na binabanatan po ng grupo ng mga na wala na ang sumagot dyan po sa katanungan kasi hindi natin alam kung ano naman po yung talagang pinag-usapan ng pagiging leader ng kapatid ni Eli at saka si kapatid na Daniel. Hindi natin alam dyan. Wala akong pakialam dyan. Tama no? po, opo. Pero siguro naman, sa tingin ko kung tayo man na maliliit, gaya mo, gaya ko, gaya ng sino man, na itatanong natin yan, nakikita natin yan, hindi rin kaya na itanong yan ng mga mas matataas katulad ng mga sila Brother Josel, sila Brother Rodel, sila mga kasama po niya yan, brother. Sa kanong mga panahon na yun, no doubt naman tayo, brother, kasi may resibo naman Unang-una, dami naman na anib noon. Kaya yung mga kapatiran, hindi sila, yun lang yung sa akin, maaaring hindi sila nagtatanong dahil may resibo may mga naanib ngayon Brad, po ba pwede nasa ko sumagot? Brad Desel. Sige. Pwede ako sumagot. Sige. Yung tungkol sa sinasabi mo doon sa satellite link natapos na yon, it's maybe because kaya natapos yung equipment doon, maaaring nag-upgrade. Kasi alam mo ang pagkakaroon ng satellite link may tinatawag na grade yun Baka ang grade na ginamit nila ng mababang klase, ngayon nag-upgrade sila palit ng palit, patas ang frequency. Ngayon, kung inalis man nila yun doon at wala na yung mga facilities doon, hindi mo pa rin masasabing mali sila. Kasi alam mo bakit? Kasi yung facilities na yun, yung building mismo, pag-aari ng sasamahan. Ngayon, kung ginawa man nilang hotel yun, it means na, alam mo naman kasi yan, hindi naman pag sinabing hotel masama na yung transient home ba kung tawagin. Yung mga naglalakbay ng mga kapatid kung kinakailangan agad na matutulugan doon agad dinadala. Huwag kasi agad tayo mag-iisip ng hindi magandang agad na gano'n sige. Ang point ko po kasi dito, Cap Dalton, ginawa nga pong hotel pinanghingi nga po yun sa kapatiran para sa relaying station na pinagsasabi nga nung nag-upgrade nga, kapatid. Kasi sige, let's say, Cap Dalton, please. Sige, let's say, sabihin na natin, nag-upgrade. Ngayon yung property na yun, dapat sa MCGI yan. Bakit ngayon, kanino po nakapangalan yung property ng hotel? Meron ka bang black and white yan para masabi mo? Meron, kapatid, meron po. Kompleto po kanino? Yan. Sige. Sige po, bigyan niyo po ako ng... Teka. Awatin muna kita. Huwag tayo mag-mention ng tao rito. Ito ba yung tinatawag na uncle? Ano po yan? Si uncle ba ito? Ang sinasabi niyo po na nagmamay-ari yung hotel na yon, yung private nurse po niya. Okay.
Opo. Pwede po teka, nating anuhin yan. mention natin, hindi natin may mention ng pangalan. Saan ba Opo, ito? hindi Sa po tayo Brazil o nagme-mention nandito sa ng Pilipinas? Ano po yun? Yung sinasabi mo, nasa Brazil o nasa Pilipinas? Yung tao. private nurse? Yung tao. Hindi, yung facilities mo na. Oh, yung facilities, nasa Brazil po yan. Nasa Brazil. Yan po yung sinasabi Okay. yung sinasabi Okay. ng dating leader na ano. Okay. So, medyo na-misguide ako ron, ano? Opo. Kasi ang iniisip ko yun nandiyan sa Pilipinas. Ngayon, kung Opo. yan ay handa sa pag-aari nung private nurse, masasabi ko, parang labas na tayo dyan kasi Hindi po, Hindi brother. naman- Bakit hindi? Pinagtulong-tulungan po yun ng kapatiran, kapatid. hindi So, kasi ganito, no? Ibig mong sabihin, kapatid na Herd Truth, ibig mong sabihin, yan po ay hindi na pagmamay-ari ngayon ng MCGI. Opo. May Opo. nagsasari. May ibang nagmamay-ari po niyan. Hindi po sa So, hindi na po MCGI pinapalakad. nakapangalan. Hindi na po pinapalakad ng MCGI. Opo. Hindi sa MCGI So, nakapangalan. Ilabas na. Ayan. Ilabas na kami. Ayan. So, Opo. hindi kaya ito hindi po ako no. Pero hindi kaya yan po ay hindi ganyang klasing yung sinasabi nilang hotel, bar, ganun kasi ang pagkasabi nila Noong Darating panahon tayo ron, ng bro. kapatid na Eli at siya pa ang namumuno, yung style ngayon ng bar na yan, ganun din po ba nung buhay pa ang kapatid na Eli? Nakuha nyo ba yung point ko? Opo, buhay po si Brad Eli, buhay na yung nightclub na yan. Area 52, pwede nyo pong tignan yan. Nasa Instagram yan, nasa website yan. Kompleto po Brad, yan. bago Kasi- tayo pumunta dyan sa Area 52, may tatanong muna ako, iklaro muna natin itong sa hotel. Itong hotel na tinutuko mo na pag-aari ni nurse, ito ba yun din kadikit ng facilities nung Area 52 o hiwalay? Eksaktong, hindi po, yung Area 52, iba po yan. Yung tinutukoy Okay, ko so na doon muna relaying tayo sa station. sa facility Opo, yung relaying station. ng ano. Doon sa Opo. relay, Brad, kung tatanungin mo, since nakapangalan na rito kay nurse yan, labas ng mga taga-MCJ yan, kung ano man pagkakamali ng mga desisyon diyan, halimbawa, nangyari nga yung biglang nakapangalan pala doon sa nurse, hindi sa pag-aari ng ano. Kaya masasabi ko, ang nagdesisyon dyan may mali. At tao ang Yun nagdesisyon po, dyan. yun. Tama po Saka, kayo. Tao. dyan. Kapatid, noong buhay si kapatid na Eli, kay nurse na ba yan o hindi pa? Na-discover lang po yan, kapatid, nung namatay na po yung yung leader. So maaaring yan ay kay nurse na dati yan, hindi kay kapatid na Eli. O hindi Opo, sa bakit nga MCGI. po, Brother Ezel, bakit ganun ang mangyayari? Pinanghingi po yan ang sa problema mo lang, kapatiran. naunawaan ko yung point mo, no? Naunawaan ko, pero sana naman yung mga gustong manira sa MCGI, ayan, wala pala tayong alam na nung buhay ng kapatid na Eli ay pagmamay-ari ng MCGI. So, kung ano mang ginagawa dyan po sa Area 52 na yan, wag sana nating ibato sa grupo ng MCGI kasi pagmamay-ari pala yan ng isang private na tao. Ngayon, ang problema mo lang na nakikita ko, kapatid na Herd Truth, ay sinabi mo kasi na yung pondo dyan na panggawa ay kinuha sa... Opo, pinanghingi po yan at kaliwat kanan na pa-concert dyan nung araw, kapatid na Ezel. Hindi kaya kapatid na Herd Truth, hindi kaya binayaran din yan noong, for example, kinuha sa mga miyembro, sabihin natin, for example lang hindi kaya nung naibigay na kay nurse yan, hindi niya kaya isinooli yung mga nagastos tungkol diyan. Oo, wala na ho tayong narinig dyan, Brother Ayan. Ezel, So, sa mga point na So yan. hindi pa rin pwede yung batayan na ibato para siraan ang MCGI. Yun ang gusto Oo. kong i-point dito. Opo, kapatid yung punto, na- Na kay nurse na yung punto, kapatid na Ezel, ipinanghingi nga po sa kapatiran Ngayon, Ayun. bakit Oo, hindi kaya sa nga MCGI tinatanong ko, kapatid, nakapangalan? Kaya nga tinatanong ko, sabihin mismo sana yung nurse na kung yan ay nanggaling sa miyembro yung pinangpagawa dyan, total hindi naman pagmamay-ari pala ng MCGI yan, baka naman
pinautang lang o baka isinoli din nung kumita na yan, yung Area 52 yan na po yan. yung dapat na ipaliwanag sa kapatiran, kapatid na Excel. Yan. Brad, pasalita ako. So, period Pasalita na ako ako. dyan, ano? Period na ako dyan. Ngayon, Sige, kapatid, meron lang ako klaro sa iyo, no, kapatid. Dati kang taga-MCGI at alam mo ang pagkakaiba ng abuloy at sa mga contribution. Kasi pagka-abuloy, napaka-ano niyan, napaka-selan at kailangan may kabanalan ng paggastos diyan. Ngayon, kung yun ay pinanghingi sa concert at saka mga kung ano-anong contribution, at yan alam mo naman ang nababalitaan ko noon, na itong si Nurse, nag-i-impluwensya para magkaroon ng mga koleksyon. Na palibasa si Brad Eli na rin naman meron din katandaan na at saka ang kanyang pagpuproduce ng pera o income hindi na rin ganong kalakasan. Siguro, ang naisip lang nitong Nurse, siyempre, iba ang diwa nito Lumalabas iba ang diwa nito. So, ang diwa nito, makapag-produce ng pera dun sa paraang alam niya. Pero, bagamat ganon, masasabi kong kung hindi abuloy ang ginamit, ay ang pamunuan ng MCGI ay ligtas sa paraan na akusahan ang iglesia na gumagamit ng abuloy dahil alam natin hindi sa mabuting paraan nangyari yun. Ang abuloy ginagamit natin na yan sa mga gawain, sa mga pagkakalinga ng mga matatanda at sa mga lokal, ganon. Opo, Yun ang alam natin. Meron akong gustong share, Kapalton. Sige. Okay. Kapatid na Ezel. Okay, sandali muna kapatid na Hertrot. Si kapatid na Gilbert ay isa din itong exiters pero hindi ko napapakinggan na may sinasabi sa mga pinanggalingan niya. Kapatid na Gilbert, ano pong may mo? Kasi po talaga, ang totoo niyan, ang mga exeter na may division yan Isang exeter na tulad ng kapatid na nagsasalita, na pinupuna niya yung mga material na bagay na ibinenta o inipon na pag-aari, nalipat tikas na nalipat sa ganon. Sige, sabihin na natin kung papanig ako sa kanya, masakit loob niya. May exeter naman, nagtanong, ibinlock, tinanggal, tiniwalag. So, meron naman yung nakapansin, may nagsasabi naman kasi umalis sila kasi nababago yung aral. So, 3. Ngayon, yung 3 na yun, nagtatalo-talo rin naman yun Paano ko mapapatunayan? Magsasalita po ako ngayon na tanggapin nyo man po ito o hindi. Ito po yung totoo. Ako po nakakapasok ako sa GC ni Badong ni CJ. Nakakapasok po ako kay Yuli, nakakausap ko po sila. At yun pong sinasabi, pagpasensyahan po, Brad Esel, yung sinasabi niya naman sa Area 52, ito po kasi yung dahilan doon Sana naman po MCGI, ala po akong laban. Si Bro Esel, hanggang ngayon pinaglalaban ko pa rin yan. Kayo namang mga iglesia ni Cristo, hindi ko mo nagkamali ang puno, tibag na ang tunay na iglesia. Yes. Dahil si Solomon, kahit natibag si Solomon, ang tunay na iglesia nakatayo pa rin. Yes. Hindi kayo po pwede magmalaki. Ngayon, ganito po. Para kampihan ko naman yung kapatid Area 52. Nagsalita siya pero pagpasensya mo kapatid, parang medyo wala kang idea. Kaya lang, baka po naman yung mga MCG ay masaktan sa akin. Ganito po kasi yung point ko. Ang isang kapatid, pag uminom ng alak na huli, alam nyo na po ang parusa kasi, suspinde. Area 52 naman po pinagtatalunan. Sige, nandyan tayo. Ito po ang nakalap ko. Ngayon po, ang sabi nila sa akin, kung ikaw ay tatanungin nila, ibigay mo yung number ko, ibigay mo yung account ko, kami kakausap. Kasi po, ganito po ipatunay. Area 52, marami pong mga kapatid sa ibang bansa ang nanubok, pumunta, kumain doon. Talagang napatunayan nilang existing. At nasasabi pa nila kung sino ang kahera doon. Kahero. Talagang nandun sila. Kasi pinagtatalunan. So, sumadya sila noon.
Yan po ipatunay. Ang point lang po talaga ng isang exeter o ng mga exeter na iba, bakit pagka ang isang kapatid na huling uminom ng alak, suspendido ka agad? Pero, etong mga ito, nagbebenta ng alak. Ngayon, speaking of Brad Eli, iaatang ba kay Brad Eli yan? Tulad nung sinabi ni Brad Esel, may katandaan na tao noon. At kung sino tong sinars na sinasabi nyo, tama yung iniisip nyo. Yes. Tama yung iniisip nyo. To be balanced. Kasi, hindi po ako nagmamarunong kasi magbuhat no na nahimik ako kay Brad Esel. Ang ginawa ko, ako mismo, pinilit kong pumasok sa kabila, pumasok ako sa kabila. Pumasok ako dun sa patunay. Kinausap ko yung tao na, ano patunay mo? Kasi edited to. Tatay Felix, ipagpaumanhin mo. Hindi po edited eh. Ipagpaumanhin nyo. At kung sasabihin nyo, ano patunay ko, kausapin po nyo ako. Alam niyo yung number ko, ibibigay. Ang sabi po niya, ibigay ko na lang yung account o si Badong mismo kausapin. Ito po naman yung sa akin. Ako may hinaing eh. Kasi ako yung nagtatanggol kahit nga tinanggal ako, sinuspinde ko. Nagtatanggol ako kasi yan pa rin yung iglesia na yan. Magkamali man si Bro Daniel dyan, yan pa rin yung iglesia na yan. Andyan pa yung mga taong talaga natataka ng aral. Andyan yan, hindi mabubog yan. Nakasulat sa Biblia yan. Hindi matitibag na yan hanggang sa kawakasan. Ganito lang po. Sana naman po, ito po kasi yung hinaing ng iba. Bakit nga naman po kasi? At take note po dun sa salita ko na yun, bakit nga naman po kasi nakikiusap po ako kung meron pong taga-MCGI o KNP sa taas, hindi ko po alam kung aabot to. Ganito po. Bakit po, siyempre meron kayong tinawid na paksa, yung pamamaraan ng paghahasik ng binhi, hindi po ba 4 lang yon sa Dawagan, sa Batuhan, naging 5 po. Hindi po ba sabi sa Biblia, bibigyan ng sumpa yung magdadagdag? Bakit po naging 5 pamamaraan? Nilagyan sa gitnang daan. Ngayon po, ang nangyari, nagtanong lang po ako. Bro, hindi ko kasi hindi po tayo pare-parehas. Matalino kayo, ako po mangmang. Pwede po bang itanong? Alam po niyo ang sagot? Iba ka ng diwa, black po ako, bakit po? Yun po. Yun lang po. In case po na may nakikinig, yun lang po. Marami po, maraming, bakit ganun tuwing ayaw na magpatanong? Pag magtatanong naman, iba ka na ng diwa. Ang sakit pong masabi. Gusto ko maiyak ngayon kasi matatag ako sa iglesia pero dahil lang sa 5 segundo kong pagtatanong, nawala ang paghihirap ko hanggang 2002. Okay. Ang pagtatanda ko sa paglilingkod, po sabi ko nga, iba-iba sila. Wala akong pakialam sa Area 52, wala akong kasi bro, ikaw naman bro, tama yon. Kasi ang gusto mong palabasin, ito yung totoo umamin ka, na nagbebenta ng pag-aari ng MCGI, yung puno. So yung puno, hindi ko consistent maging mangangaral kasi gumagawang mali, yung mga miyembro naaakay sa mali. Yun ang point dun di ba? So, gumagawa siya ng mali, naaakay niya. Pero ganito po hanggat usapin pa yan at hindi pa napapatunayan, at ikaw lang po ang kahit na po sabihin ng totoo yung kaalaman mo, ikaw pa lang po ang pwedeng manghusga sa sarili mo. Pansarili mong panghusga. Pero paano po ibang kapatid? Bilang kampi ko po sa MCGI. Yan po kasi totoo. Unless lumabas sila Badong, karoon ng kaso, manalo sila Badong, yun po, makukuha niyan. Masosolve natin problema. Material po kasi yan. Iba yung sa aral. Okay, sabi dito, may nag-comment dito, mga kaibigan. Gusto ko lang pong basahin, yung comment dito. May nagtanong kasi na, itanong mo, Brother Esel, kung sino ang nag-aano dyan sa Area 52. Nasagot na yan, kapatid na nagtanong sa live comment, nasagot na yan,
hindi na daw MCGI ang nagmamaniyubra diyan po sa Area 52. Ano, liliwanagin ko lang para sa mga nanonood, mga kaibigan. Ayon kay The Herd Truth, hindi na daw si MCGI ang mamanipula diyan po sa Area 52, kundi may nagmamay-ari yan na private. At may mga nagsabi dito, gusto ko lamang pong basahin, isang komento. Sabi niya, niloko ng nurse na yan si Brother Eli. Para wala ng gulo, hinayaan na po ni Brother Daniel sa kanya yung mga ari-arian na yan. Niloko yan si Brother Eli nung pinasara ni Kuya yang area na yan. So, ewan ko kung gaano rin katotoo itong ikinoment niya, mga kaibigan, maaring totoo rin, no? Ikaw din nagsabi, kapatid na The Herd Truth. So, wala tayong dapat intindihin na yung Area 52 ay pwedeng ipambato sa grupo ng MCGI. Ang nakikita ko lang problema ni kapatid na Herd Truth ay bakit yung pinagpatayo dyan ay galing sa member. Sabi dito sa nag-comment, niloko daw ni Yuli ba? Ayan. Pasensya na po mga kaibigan. No? Brother Esel, saka ang issue kasi dyan na Brother Esel, may doktrina bawal Ipinagbawal Mamaya natin pag-usapan yun. May nagtanong pa mga kaibigan na medyo masakit ito, pero bakit daw yan ang inuusisa ng mga exiters? Opo, sa doktrina, brother. Doktrina nila yan. Brother Sel, o di ba kung magsalita tungkol dyan sa Area 52? Okay. Maiksi lang to mga kapatid. Ito'y base rin lang sa kasi nasa ibang bansa rin ako at alam natin ang kalakaran sa pag tinatawag na magtatayo ko ng restaurant. Alam mo yung kung doon nagkakamali, Area 52 na yan, second hand lang na nabili yata yan. Yan ay mayroon na talagang license at ang kasama sa license yung mga food, drinks, beverages. So yan yun. Although bawal talaga ang alak, pero palibas ay kumakatawan doon si nurse. Bali sa kanya kakargo yung lisensya regarding doon sa mga alak. Kasi yung na yan, full function yan Hindi kikita ang isang restaurant pag walang alak. Alam mo natin yan. Bali yan, binili yan na talagang established na siya as ganun. Na siguro ang aim ni Brad Eli is as a restaurant. Alam natin na yun ang gusto niyang negosyo, restaurant. Pero ang coverage ng lisensya is hanggang alak. So medyo dun parang na-i-stop. Ngayon siguro... Sandali, sa kakapatid na Dalton, hindi naman natin mapatunayan na mula nung nag-operate yan, ay sa MCGI ang nagpapa-operate. Oo, marami yan. Sabi naman ng kaibigan natin ay hindi niya rin alam kung nung natapos na yan o nag-operate na, baka kay nurse na nagpapa-operate yan, baka hindi na po ang kapatid na Eli. Oo, pero ang pinupunto natin dito, hindi pa rin pwede ibato yan sa pamunuan ngayon kasi mga kaibigan, magiging bias lamang po tayo kung ibato pa natin sa MCGI yan, hindi na pala MCGI ang nagmamanipula dyan. Hindi. Kapatid na Esel, ganito kasi yun Ang mga footage at video nila, nakikita si Brad Eli doon, saka si Brad Daniel, doon sa footage at video na yun. Parang ganito, siyempre, nung bagong bukas yan, siyempre, ang alam natin ang adhikain ng Magtiyo is yung restaurant. Yun ang talagang target nila. Alam natin yun. Ngayon, dahil nga yung nabili nilang facilities merong
lisensyang ganun, coverage, lahat. Kasi kasama sa tax yan eh. So, yung pagdadala siguro ng tungkol dun sa inuming nakalalasing, baka inako ni nurse. Dahil siyempre, kanya yun eh. Para bang hati-hati sila. Halimbawa, ipagpalagay natin, sige, isama natin si Bradley tungkol sa restaurant. Kanya restaurant. Tapos, dun sa inuming mga soft drinks, kanya pa rin. Pero pagdating dun sa mga pinagbabawal ng mga sigarilyo, mga alak, iba na ang mag-ano nun. Para bang magiging corporation yan. Kasi kapatid na Ansel, may nakita na akong ganyan eh. Diyan sa lugar namin sa Marikina. Yung isang tindahan, kapatid ang may-ari. Yung tindahan per se, kanya. Pero merong alcohol, may sigarilyo doon. Pag-aari yung paninda na yun, nung kapatid niyang hindi naman kapanampalataya. Big sabihin, join sila sa isang establishment, tindahan sila, sari-sari store. Meron silang ganun. So, depende niyan sa pagkakaunawa ng ibang tao. So, para sa akin dito, itong Area 52, yung parte ng alak dyan, hindi ako naniniwalang hawak ni Bradel yan. Hawak yan ng maring ibang tao. Kasi parang corporation na yan eh. Hindi yan pwede maging may-ari ng isang tao lang. At particular kay Bradley, kung ang nabili nilang negosyo ay may kahalong alak sa lisensya, hindi niya kukuhanin yun. At mahihirapan din naman siyang magpatakbo ng restaurant lang na wala yung alak. Ganito kayang kapatid. Kung papansin ninyo sa Biblia, ang alak, laging kasama yan ng mga Israelita. Kasi para bang ano nila yan eh, yung ibang pampalasa, pagka kumakain sila kasabi ng alak, nagbibigay ng enhancing sa lasa yon. Yan ang pagkakaunawa ko sa alak kasi patunayan. Ano bang klaseng alak kasi ang tinda? Sabihin na natin lahat. Alam mo kapatid Nelson, ang alak na nasa Biblia, mababasa mo dyan, may matamis na alak, may bagong alak, merong alak na gawa sa katas ng ubas, may alak na hindi fermented, may alak na nakakalasing, lahat dyan. Kaya nga sinabi ni Kristo sa huling hapunan eh, hindi na ako iinom ng alak magmula ngayon hanggang sa makasama ko kayo sa paraiso. Hindi ba? Sino-sino lang nagsiinom doon? Yung mga alagad niya, pero siya hindi siya uminom. Di ba? Yan yung nasa huling hapunan. Ngayon, alam mo ba, yung mga alak na ito, sige po. Kasi ang po, alak, sa pagkakaintindi ko, halimbawa ganito, no? Base doon sa doktrina ni Brad Ely tungkol sa alak, sinabi niya, huwag iinom ng alak, masama ang alak. Totoo, lahat ng bagay masama. Pero may mapapansin ka rin naman diyan na sila man nagsiinom din ng alak habang kumakain. Kasi nga noong panahon na yan, para bang enhancer yan sa flavor ng kinakain. Parang ganun lang, moderate lang. Kumbaga lahat ng bagay dinadaan sa moderate. Ganito, tatanungin kita. Bradesel, pag sinabi sinabi sa Biblia na huwag kang titingin sa alak kung ito nagbibigay ng kulay na mapula sa baso, iinom ka? May paliwanag ko si bro. May paliwanag ko patapusin mo ako, Brad. Patapusin mo muna ako. Sige. Kasi yun, ang sinasabihan doon na huwag kahit titingin man lang, yan yung doon sa mga addicted sa alak na pagtingin natatakam na agad. May ganun, totoo yun. Pero sa akin, kahit umiinom ako ng alak, makita ko yung pula na alak na hindi man ako matatakam dyan eh. O yung wala akong urges na para matakam diyan. Kasi yan, nagagamit lang naman yan, kumbaga halimbawa, merong hindi may iwasan. Sabihin ko sa iyo, kapatid, pagka yung mayroong socialite, ang kaharap mo medyo merong katungkulan, hindi mo mahirap ipahiya, talagang kahit konti hihigop ka. Total, hindi naman pinagbawal eh. Dahil pinainom nga yung bilang gamot. So, yung kaunting bagay na yun, ang kaunting lagok na yun, umaari mong i-take yun para sa pakikisama, walang masama. Pero ang sabi naman dyan, ang rules,
huwag kang sosobra lang lahat ng bagay ng sobra masama. So yan yun. Kung sa akin, hindi ako matatakam doon sa baso na alak na nagbibigay ng mapulang kulay, hindi para sa akin yung batas na yun. Para kanino? Para doon sa adik sa alak. Dahil sila, tingin pa lang, talagang feeling nila uhaw na sila. Yan ang pananaw ko dahil doon sa panahon na yun panahon ng Israel at mas matagal pang panahon bagong mga ano na yan, ang alak ginagamit yan parang enhancer sa mga kinakain nila. Kada susubo sila, humihigop sila ng alak. Parang ganun lang sa akin yun. Bagay naman sinabi ng Diyos ang lahat ng kanyang mga ginawa ay mabuti. Yan ang para sa akin. Okay. Sige, go ahead, kapatid. Kapatid na Gilbert, ano yung tanong mo? Okay, bali hindi po ulitin ko lang mga kaibigan, hindi po dapat gamitin para sa mga nakikinig kasi maraming nakikinig. Hindi po dapat gamitin yung Area 52 kasi napakarami kong napapakinggan video sa mga iba't ibang mga vlogger na ginagamit yung Area 52 napatunayan pala na hindi na pala sa MCGI yan, mga kaibigan. So para maliwanagan yung mga nagtatanong sa akin tungkol dyan, ayan, nakita na natin mga kaibigan, pagmamay-ari pala yan ng isang nurse na dati ay kasapi sa MCGI pero ngayon ay umalis na. At ang pinagtatakahan ko lang mga kaibigan, bakit itong mga umalis galing pa mismo sila doon sa Brazil yung mga iba, ba't hindi sila magkakasama? Ba't magkakaiba po sila? Tulad ni Willie Santiago, matagal na yung umalis pero bakit ayaw nilang dapuan si Willie Santiago? So lumalabas ang magkakaiba yung dahilan. Tulad ni kapatid na Gilbert, wala naman siyang pakialam dyan po sa mga Area 52 na yan. Pero ang concern lamang po niya ay nagtanong pero blinak na. Ganun ba kapatid na Gilbert? Mali lang yun na pagtanungan siguro. Siguro. Tapos baka yung pinagtanungan niya, iba yung umabot doon sa dapat na matanungan. Kaya ganun ang nangyari. Kasi minsan kasi yung bali-balita masobraan o makulangan yun ang mahirap mga kaibigan Kaya yung mga nasa loob ay wag basta maniwala sa sabi-sabi, lalong-lalo kung talagang gustong buwagin ang MCGI ang nagsasalita, no? Pero maganda rin kung pakinggan po ninyo. Pero ang pinagtatakan ko lang kay kapatid na Gilbert, hindi ako dyan, pero ang mga tinatanong ko sa aking kaisipan, nagtanong din ako sa ating kapatid na Eli nung buhay pa. Pero may mga tanong ako, wala na siya. Pero sa awat tulong ng Diyos, sa dami ng mga video ni kapatid na Eli, nakikita ko sa kanyang sa aking mga katanungan na lahat na aking mga tinatanong, nakikita ko pa rin na nasagot pa rin ng kapatid na Eli. At kung meron man hindi niya nasagot, sa tulong ng Panginoon, nadidiwaan ko ayon sa mga paliwanag ni kapatid na Eli, masasagot pa rin yung aking mga katanungan. Miski hindi ko na itatanong sa kung sino pa dyan sa namumuno sa MCGI. Kasi hindi naman ako naniniwala na nandyan lahat yung katanungan. Ang katanungan natin at ang kasagutan nasa Biblia po. Sa akin nasa Biblia lahat ang kasagutan. Yan ay sa tulong ng Diyos at napakalaking bagay yung mapakinggan mo yung mga mensahe, exposition, para magkaroon ka ng idea, para malaman mo yung talagang eksaktong sagot, miski hindi po literal na sagutin o itanong mo kay kapatid na Eli, mga kaibigan. Opo, Brother Esel, yung concern ko kasi dito, Brother Esel, ang concern ko kasi dito, binawal niya kasi sa doktrina lalabas niya double standard siya. Binawal mo sa doktrina, hanggang ngayon niya, existing yung doktrina na yan Yes, pero
Kapatid, may nag-chat sa akin, may nagsabi dito kanina, sinabi pinakita ko, no? Na sabi niya, pinasara daw 'yan, pero para wala Opo, na lang pinasara tawag. kuno nung nalaman na, nung na-expose na at saka nila ginawa ng solusyon. Ayan. Kumbaga ano na lang yan, band-aid na lang yan eh. Nalaman kapatid, na Gusto niyo Hazel. pong malaman, gusto niyo pong malaman totoo? Yung totoo, yung pinakatotoo, yung o kaya si Narce baka nagsalita sa akin o ano. Gusto niyo malaman Sige, update mo totoo? kami. Update O mo merong kami. isang nagsabi sa akin na totoo yun. Sige. O siguro yung iniisip niyo, to, kung walang pangalan. No, kasi nung una, dinideny niya. Dinideny talaga. Wala yan, edited. Sige, kasi nandun ako sa grupo niya. Para ayan, siguro matatahimik lahat kung buong Pilipinas nakikinig. Nung una, dinideny niya. Nung nasukol siya, ano naman kung nagbebenta nga, iaatang mo ba kay material na bagay para sa isang tao? Yan ang sagutan niya nung huli. Yun po kasi ang question eh. Pero bro, kung yung area 52, ibabato natin, tama, para kang may point, para may point tayo. Kasi ganun din ako nung una, exeter. Yung area 52, kaya pala kasi usapang legal na yan eh. Hayaan na yun. Yun nga kako, yung aral. Yung aral. Ngayon, yung alak kasi, yung matabang na alak, walang juice dun eh. Yun yung juice. Matapang na alak, yun talagang fermented. At matapang na alak, tama rin sinabi ng kapatid eh, nagagamit din talaga yun, panggamot. Tingnan mo si Timoteo. Pinayo ni Timoteo yan. Saka sige, i-consider natin, tanggapin natin sandali na sakalang ipinagbawal nung nabulgar na, sabi. O sige, sabihin natin ganun nga. Pero sapat ba yan, mga kaibigan, kung ikumpara mo sa mga other organization na kung saan meron din mga mas malala pa, mga kaibigan at mga kababayan, mas malala pa ang mga lumabas na mga hindi maganda, yung isang bagay na yan, sa tingin ko, hindi naman masyadong yan, como kasalanan pa rin kung totoo man, no? Masama pa rin kasi nasa doktrina, sabi nga niya. Opo, Mga kaibigan. Tsaka ang daming naargabyadong mga member, ang daming nasuspending mga member dahil nagtitinda ng alak, ang daming nawala ng hanap buhay. Yung pala, siya pala yung gagawa. Saan po lalagay ngayon yung kaya nga kapatid na herd truth, naunawaan ko naman yung point mo. Pero kaya nga ang tanong ko, kung nung buhay si kapatid na Eli ay na yan, at opo, siya buhay pa po siya, nagmamanipula. operated na yan, kapatid na Esel, buhay pa So, ang dating leader. Hindi. Ang tinatanong ko kung nag-ooperate na yan at sa kanya ba ang operasyon na yan o kay Sa kanila nurse na po yan. dati? Sa kanila po yan. Merong approval niya. Dahil sa tuwing may nightclub nga na mga gathering, ito po mga kapatid na mismo nagseserve o nagsasabi. Alam niya. Bro, alam mo bro, sa sinabi mo, may liligtas mo pa si KDR niyan eh. Yun ang totoo kasi lumalabas talaga rito sa usapan natin itong isang individual lang may gawa, pati yung hotel. So baka sasabihin pa talaga ng iba, so ano kinalaman ni KDR? Yung si ganito pala yun. Parang may control si individual eh sa nangyayari eh. Walang nagawa yung isa, na walang nagawa yung pinuno. So ngayon, kaya nga kapatid na Gilbert, na ang tanong ko kasi dito, ba't ngayon lang lumabas, buhay pa pala si kapatid na Eli nun, ba't hindi tinanong yan? At saka sa panahon ni KDR naman, ay hindi naman MCGI na ang nag-aano niyan. Kasi nung namatay ang kapatid ni Eli, pagmamayari na yan ng isang private. Pwede ko po bang sagutin yung tanong na yan? Brother Esel. Opo, yun yung tungkol po dyan sa katanungan nyo. Yan po ang ginagawa ng mga kulto. Sa totoo lang po, pag-aralan nyo po, pwede nyo naman pag-aralan eh. Nandiyan naman yung mga impormasyon eh. Ang kulto po, ang ginagawa niyan, information control. Pwede po natin pag-aralan yan sa
sa pag-aaral ng mga tao. Totoo po yan. Yan po yung aking nasaksihan dyan. Kaya umalis din ako dyan, lumayas ako dyan. Isa pa, Brother Esel, no, para maka-skip na rin at ako'y para ma-share ko lang, maibahagi ko rin yung aking naging karanasan dyan sa kulto na yan. Ito po, Brother Esel, merong inaaral to sabihan na natin yung dating leader para hindi na natin Gusto ko lang sabihin kasi yung katotohanan dito. May isang panahon yan, yung leader na yan, nagturo yan na yung 666, yan daw yung Papa sa Roma. Hindi ko alam, Brother Esel, kung natatanda mo yan, merong aral na ganyan. Ilang taon na yan. Ngayon, bakit nagbabago-bago yung aral niya? Di ba? Dito po natin malalaman ang katotohanan para dun din sa mga kababayan na mahilig din sa relihiyon. Itong mga aral na to, ipabago-bago ang aral na to. Ito, ilan lang po ito napakarami nito. Ayoko masakop yung buong programa ni Brother Esel dahil saglit lang naman din ako makapag-share dito. Bibigay ko lang po sa inyo mga ilang punto. Na may isang panahon, yung leader na nagturo na 666 yan, yun daw po yung Papa sa Roma. At bago namatay itong leader na to, yung 666 daw, hindi daw po yung Papa sa Roma. Saan tayo lalagay doon, mga kapatid, mga kababayan? Yun lang po kapatid, pinag-usapan na namin dito yan. Okay, kapatid na Esel, bago lumarga. Sandali, may sasabihin lang ako, no? Alam mo kapatid na The Herd Truth, alam mo, mas gusto ko na yun yung pabago-bago, kapatid na Herd Truth. Kasi napanood ko yan kung bakit niya binawi yung 666 na Papa sa Roma. Kasi tama naman Pero ang sagot ng kapatid na Eli, may sagot siya dyan sa Isaiah yata noon na yung bata wala pang alam at nung nakakaunawa na, ganun yung pagkasagot na. Opo, tagal na nilang yan, Brother Esel. Napakatagal na panahon na nilang yan. Sandali. Sige, Brother Esel, para at least ma-share ko lang sa akin, mas gusto ko na yon na yung nung nalaman niya na mali pala ay binago niya, kaysa yung mga organization ngayon na alam na nga nila na mali, pinaninindiganan pa. Tama. Brother Esel. Yun ang point ko diyan. Kaya hindi ko naman ipinagtatanggol kasi unang-una wala ako diyan, pero ako kasi ang nakikita ko kasi yung mga ibang leader na malalaki, alam na nga nila, napapatunayan na. Pinaninindiganan pa at inaano pa. Pero yung sinasabi mo, ang kapatid na Eli, nung nalaman niya mali, pinubliko pa niya para bawiin, para dyan po natin Brother Esel. Dyan po natin makikita, Brother Esel, para sa kapakanan din ng tagapakinig. Yung double standard niya ng mga ngaral na yan, isang panahon ganito, 666, Papa sa Roma. Isang panahon hindi pala. Paano yung consistency at reliability ng isang mga ngaral dyan? Yan po yung tinatawag na Brother Esel, double standard. Katulad niya, yung napakita natin kanina, di ba? Yung Area 52. Dati binawal niya, bawal sa mga member, ang dami na suspende, ang dami na walang nahanap buhay. Yung pala, siya pala magtitinda. O isa pa itong 666 na to, isang panahon bago, isang panahon hindi. Isa pa po, alam ko, alam din ito ni Cap Dalton. Mag-exit na kasi ako, Brother Esel, dahil ako yung time. Pero makinig ka muna sa akin, Opo, ma-share. Opo, one moment na lang, brother. Iano ko na lang para maibahagi ko sa inyo. Kung alam mo, itong anytime soon na to, ipinangaral din ito ni Bes. Anytime soon, magwawakas na yung mundo. Hindi ko na lang para ayoko nang makipagtalo na mga di ba? Yang anytime soon na yan, inaral dyan dahil magwawakas ng araw. So, ang daming mga kapatiran bili-bili na mga Opo, ang daming pinagbebenta, di ba? Tapos babalik ta rin na naman niya. Hindi raw pala sa Kristiyano mangyayari ang anytime soon na yan, yung kawakasan na yan. So, dito po mga kapatid, mga kababayan, gusto kong makita nyo na substandard itong turo na itong mga ngaral na to. Ang problema nga kasi hanggang ngayon, existing pa yung mga doktrina na yan. Ang dami sa mga tao ang nahihikayat pa nila. Yan lang po Brother Esel, ako humingi ng huwag ka muna umalis bro pakinggan mo muna naman ako. Kapatid na Esel, side ko naman pwede. Sige. Ayun. Kapatid, tungkol doon sa 666, saka pakinggan mo na lang yung mga nauna naming paksa rito kasi tinalakay namin yan. Para may mga kasagutan kami riyan. Kami mga taga-MCGI, may kasagutan kami riyan. Ngayon,
tungkol naman dyan sa pag-alis mo sa MCGI, para sa akin, gaya ng sinabi ko kanina, na sa kay Diot Trepes na isang masama na nasa loob ng iglesia, hindi rin naman umalis yung mga apostol dahil kay Diot Trepes. Kaya kung meron pa man nakikita na masama sa loob ng iglesia at namamalakad pa, hindi pa rin magiging dahilan yun para umalis ako. Kasi gaya na sinabi ni Kapatid na Gilbert kanina, andun ang iglesia, andun ang panalangin ng mga banal, andun ang panalangin ng mga babae, yung baon na kinupop, mga ulila, nandun ang mga matatanda. Yan ang tatandaan mo, yung mga panalangin nilang importante. Pag lumabas ka dyan, wala ka na mapupuntahang ibang nananalangin ng ganyan. Huwag mong idahilan na aalis ka sa iglesia dahil sa mga taong yan, dahil mapapahama ka lalo. Tandaan mo sinabi sa talinhaga ng panirang damo, ihinagis sa gitna ng bukid ang panirang damo sa panahon na natutulog ang mga tao. Kaya sa panahon ng paggapas, antayin mo na lang yung paggapas, huwag kang umalis. Delikado ka dyan, mas lalo. Ngayon, eto pa, yung tungkol din sa alak na yan, napakaselan na usapin yan. Maselan yan. Kung tutuusin, ako uminom din ako ng alak, pero nasa gano'n na yan, kontrol ng tao eh. May babasahin ako, Roma 14:20 o 19. Kaya nga sundin ng mga bagay na makakapayapa at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Huwag mong sisirain ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis. Gayunman ay masama sa tao ang kumakain ng laban sa kanyang budhi. Mabuti ang huwag kumain ng lamangkati, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anumang katitisuran sa iyong kapatid. Yan. So ibig sabihin dito, kung ito iuriin mo, halos wala kang kikilusan eh. So maging full management ka na lang sa sarili mo. Ngayon, tungkol sa kaalaman ni Brad Eli, tungkol sa Revelation, napag-usapan na rin namin ni Brad Esel yan, na napansin nga namin talaga na kaya siya nagbago-bago kasi sablay nga marami kasi, siyang brother, patapusin mo muna ako, kapatid. Sandali lang. Kaya siya nagbago-bago dahil sabihin na natin hindi para sa kanya yon. Anong kapaliwanagan diyan sa na yan, sa Apocalypse, kasi base sa nakikita namin, talagang nandun lang siya sa parte na ilang bahagi do sa Apocalypse. Pero itong mga darating na bahagi, darating yan sa atin. Pag pinag-uusapan namin dito yan dahil napaka-importante. Doon sa sinabi nga yung maliit na aklat, kinain ni Juan at pumait sa kanyang tiyan, tumamis sa kanyang bibig at sinabi sa kanya, mangaral kang muli. Patay na si Juan, sino ang nakakabasa ngayon ng Revelation? Tayo. Kaya dapat ipangaral yung maliit na aklat na yan. Kaya dito, nauunawa namin na mabuti ng importante. Kaya kahit wala na si Brad Eli, inaasahan namin ang Diyos ang nagbibigay ng pagkaunawa sa bawat isa na natatakot sa Kanya. Kaya kung ako sa iyo, kapatid, kung ka umalis sa iglesia, bumalik ka. Pagtiyagaan mo mga taong sinasabi mong masama sa paningin mo. Hindi sila may-ari ng iglesia. Brother Dalton, yun, salamat dun sa na naging kasagutan. Ang punto ko naman dito, ang nilayasan ko diyan yung maling aral. Pero ba yan niya, diba, pinasabi nyo na nga na yung sinabi niya na nga na hinula na nga niya na anytime soon eh. Sablay nga po. Pag-uusapan natin yan, kapatid. Problema po. Opo. Bumalik ka lang dito, pag-uusapan natin yan. Opo, yun lang, ma-share ko lang brother, Yun nga yung kasablayan nga ng aral na yan. Ang daming kapatiran, ang daming member ang nabiktima ng mga kalokohan turo na yan. Bakit ko nasabi, brother, pasensya na, Ang dami nagbenta ng property para maiabuloy diyan. Yung pala, hindi pala, di ba, saan ka lalagay? Diyan po natin, di ba, magmula pa kanina, nakita na natin yung double standard na aral. Yun yung ang ibig ko po ipunto dito, brother. Kung ito pong aral na to ng kulto na yan, nagagabayan ng Holy Spirit, wala hong mali-maling ganyang turo, wala hong mali-maling ganyang aral. Yun lang po. Kapatid, awatin kita saglit. Mabilis na mabilis lang. Sige, brother. Opo. Masasabi kong hindi.
kung sa ating tagakita ng panahon na yon, nakapagsalita siya ng ganun, sa iba hindi. Dahil sa pag-aaral namin dito, nakita namin yung mga bagay na hindi nakuha ni Brother Dele. Kaya naintindihan namin siya kung bakit nagkaroon siya ng mga ganung shortage sa mga sinasabi. Bagamat hindi nga maganda sa pandinig ng iba. Pero yun na, kung babalik ka rito, maipapaunawa namin sa iyo kung paano kumbaga dudugtungan natin ng makatotohanan na dugtong. Dahil noon, maganda yan. Dahil noon sinasabi, meron tayong isang tagakita lang